Ayun, ay, Kongdong, nakita ko pa, oh. Kita niyo naman, ang ganda ng ngiti ni Kongdong, eh. Oh. Yan ang Senador Bong Revilla pala, nandun din, oh. Yan. Aming pondo ng DPWH na hindi na-google at yung iba naman ay hindi malaman kung saan ginugol, Kong. Na magagawa natin talaga naman ganun dapat mangyari ron. Eh baka ho yung mga nagtatanong doon sa Kongreso ay walang magtanong. Baka mag-backfire yung tanong eh. Baka sangkot silang lahat doon. Baka mag-backfire po yung tanong, Kong. Di ba? Pagka ganun, magkakaroon ng pagdududa ang mamamayan. Years. Siguro 400 billion siguro ang kabuuan niya. Ganun ba kalaki ang dyan? Kaya tama. Kasi ang sabi nga niya, doon sa pagdinig ng Senado ay parang 1 billion a day kasi for 365 days, mahigit ang nasisira, ang nasasayang. Kaya nga 400 yan. Tama. Mga 500 billion nga pala. Mga kalahating billion ka mo. Oo nga pala. Tama kayo, Kong. Mga 500, mahigit nga palang billion yan. Doon lamang hindi pa ipaliwanag. Doon lamang sa laki ng ginastos. Oo. Hindi ba makatwira na pasadahan naman ng Quadcom yan? Kaya kanina po sa situational briefing sa Antipolo, ay tinanong ho ng Pangulo, bakit nga nagbaha dyan sa Antipolo, sa Rizal? Ayon naman kay Rizal Governor Nina Inares, hindi lang Antipolo, binaha rin ng Hala-Hala at Teresa na karaniwan naman ay hindi binabaha. Medyo pataas na ito. Doon sa pabundok na ito, di ba? Katumbas daw ho, ang sabi naman, kasi malaki ang volume ng ulan. At ang isa pang problema ay yung waste management, Kong. Mukhang, ayaw ko, bagay sa inyo, Kong, kainta, ito talagang laging lubugo din, no? So, kayo atas lahat sumasalunod galing sa itaas, eh. Yung kainta, boring na yan, eh. Pagkaraniwan na. Karaniwan na sa amin yan, eh. Oo nga, pagkaraniwan na sa inyo. Ay, nako. Yun po. Pero ang latest ata, hindi natin na-expect, 15 ang total na casualty ng epekto po nitong bagyong Enteng. At wala pa tayong reported ukol sa casualty, sa damage naman ng property, infrastructure at saka mga agricultural products. Ayaw mo bang yan ng Jen? Yan ang pasadahan ng Quadcom, yung tungkol sa baha? Dapat yan. Walang bago dyan, Kong. Di ba, Jen? Kinalaki na nga natin yan, eh. Na dapat tingnan nila kung bakit hindi lang baha, Kong, eh. Yung ragasaba ng tubig, apakalakas. Ikaw nga nagsabi, kung yung dating hindi dinadat na ng baha, katulad ng Antipolo, mga matataas na lugar, Hala-Hala, at saka yung Teresa. Hindi ba makatwiran lang na yan ang pasadahan ng Quadcom? Hindi controversial yan, Kong? Parang hindi po type nila yan? Ikaw naman. Ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay nasalanta ng baha, hindi apektado ang pamilya mo? Well, apektado rin po. Pero ilang karapatan ang maaring nawala sa akin? Halimbawa, yung karapatang kumain dahil nawala yung aking, nilubog yung aking pananim, eh. Mga ari-arian, no? Yung karapatan kong pumasok sa eskwela, lubog yung eskwela, eh. Pati gamit ko nawala. Kayo na ko, pinapanood ko yung tanong nyo tungkol sa Commission on Human Rights, ha? Isang araw ata yun. Tungkol sa red tagging. Di ba? May karapatang pantao na nawawala. Bakit anya... Ninamin nila, di ba? Yun na nga. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ang baha ay talagang nakaka-apekto sa napakaraming tao at naapektuhan ng karamihang bahagi ng ating pamumuhay. Opo. Inaakala ko na pasadahan. Sa pagtaya ko, Kong, hindi pa patul ng makapangyarihang Quad Committee, Kong. Ewan ko lang, Nelson, ang palagay mo? Kapag hindi mo tinalakay yan, hindi ko na maintindihan kung ano ang gusto mong talakayin. Ganun din. Kasi, boss, bakit ba kinakailangan mong tinatalakay pa yung Pogo? Sinabi na nga ng Pangulo, stop na yun. Stop na yan. Effective today. Immediately. Hindi, effective today. Kailan ba niya sinabi yun, Jen? 22 ng Hulyo. Yun ang kanyang yun ang kanyang SONA. Opo.
Dapat Effective 23. today, sabi niya ganon. The operations of all pogos in this country are banned. Yan. Tagalog mo nga yun, Nelson. Simula sa araw na ito, bawal po ang operasyon ng Pogo. O sa yun. bansa. Bakit tinatalakay niyo pa diyan? Hindi pa naman daw po huminto kung Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Sinabi ng Pangulo, effective today. Opo. Wala ng Pogo. Ayoko na yan. Ba't ba pinipilit pa ninyong pinipilit pa ninyong buksan ang pag-uusap tungkol dyan? Tinapos na nga ng Pangulo yan. Ang baha, Oho. ang napakarami pong sinalanta. Ang dami pong naapektuhan yan. Nako, kasi Bakit tayo ninyo? Kasi kung pagka tinalakay niyo po yan, siyempre patatawag niyo ang DPWH. Makakalkal ngayon ang maraming pondo ng DPWH na hindi nagugol at yung iba naman ay hindi malaman kung saan ginugol, Kong. Na magagawa natin. Talaga naman ganun dapat mangyari ron. Baka ho yung mga nagtatanong doon sa Kongreso ay walang magtanong. Baka mag-backfire yung tanong Baka sangkot silang lahat doon. Baka mag-backfire po yung tanong, Kong. Di ba? Pagka ganun, magkakaroon ng pagdududa ang mamamayan. Anong Ang ibig ba ninyo Opo. sabihin kanya, hindi nyo uusisahin ng baaging yan, samantalang yan ang napakalaking nagbibigay ng perwiso sa ating buhay. Bagay, totoo kayo dyan, Kong. Ano ha? Ibig mo sabihin ba, may pagpapatuloy natin ang normal na buhay kung nakalubog po kami ng baha hanggang ngayon? Hindi po ba ninyo iisipin na yan ang kauna-unahan at yan ang priority na dapat pakialaman nyo? Oho. Sa bawat tag-ulan na lang, ganito pong nangyayari. Hindi na po ba pwedeng magbago ito? Baka naman po dahil ang inyo naman pong ginagawa ay para sa taong bayan. Unahin na po ninyo ito. Yun lang naman ang punto. Sa kabatiran po at kapakinabangan ng higit na nakararami, sana, Kong, maganda pong pag-usapan yan. Kasi nationwide ho yan Pero again, Baka naman kontraktor ka dyan, kaya ayaw mong... maapektuhan po yung mga negosyo namin dyan, Kong. Maapektuhan po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya diba? pala atubili kayo Kaya naman pala alumpihit kayo. Inilalagay ko yung sarili ko sa miyembro ng Quadcom, Kong. Baka hindi ho maging appealing sa amin yung sinasuggest ninyo. Pero iniisip mo ba na hindi nagtatanong, maaring nag-iisip ang mga taong bayan? Oho. Saan ba ikapapunta yan? Bakit ba? Bumababa ba ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain sa kakahiring po ninyo niyan? Oho. Yun po ba yung priority ninyo? Mukhang sa report kong bumaba naman daw po, naging 3.3 ang inflation natin. Nung Agosto. Sa Agosto, Kong. Baka epekto po ng Quadcom yun, hearing. Diba? I-connecta mo, yan ang ibig ko sabihin. Ganun ho ba? Oo. Totoo ba? Ang dapat na magsabi niya sa akin, yung mga asawa ninyo, na yung pamamalengke nila, ganun nga nangyari. Pagka hindi naman ganun, hindi totoo yun, Kong. Sabi niya, paano ngayon? Sinong paniniwalaan ko dyan? Hindi ho, malabong yan, Kong. Baka sa papel, totoo yan. Lalo ito ngayon ko, itong hawak kong balita. Ano yan? 90 million flood control project sa Arayat. Nasira ulit. Nako. Mantakin nyo ito, Kong. Kung ito pag-uusapan, sino ang nagpondo? 90 million pala ito, flood control project sa may bahagi ng Arayat, Pampanga. Sira? Diba? Arayat? Opo. Kanino distrito yan? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung kaninong distrito Yan ang ito. sinasabi ko sa inyo Hindi kasi kung suggestion nyo po sa baha, mantakin nyo, accountability, human rights, dangerous drugs. Ano pa ba yung pangatlong komite? Public order and safety ata, Kong, Public order and safety, public accounts. Public accounts, human rights. Yung apat na yun, Kong. Apat nga Walang po yung sa baha Hindi sakop ng Quad Committee Baka adik yung gumawa ng bakit ba ayaw ninyong ikonekta Opo. ng isang taong tinamaan ng baha? Apektuhan na sinalanta lahat, pati kabuhayan, hindi na siya makakain ngayon, hindi niya na malaman kung may pagpapatuloy pa niya yung buhay niya. Yun lang karapatang kumain sa bawat araw dyan. Number 1 na human right yun
Di ba? Hindi mo ba isasangkot doon yun? Bagay, pwede kayo, Kong. Oh. Ang sinasabi mo ba lambang yung human rights, ay yung nagagawa ng mga state agents o kaya yung mga private armed groups na kung ano-anong pinaggagawa at naapektuhan ng ating mga Yun lang ba sinasabi mong human rights? Ang pinaka-basic na human rights, Jen, Opo. ay yung gusto niyang kumain, ngunit hindi siya makakain, hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, Jen. Hindi niya magawa. Walang sustansya yung kinakain niya, no? Ha? Hindi nga, wala siyang makain, Jen. Totoo. Oo. Oh, hindi ba karapatang pantao yon basic? Bagay. Wala tama. siyang makakain, nabaha siya. Wala sa Isasabihin materhan. mo ngayon, hindi pwedeng pagtalunan sa Quadcom? Oo nga, no? Pwedeng i-recommenda natin na sa Quadcom sa tingin mo. Dapat lang. Ang number 1 na ipapatawag. Ilang bahagi ba ng pati nga yung ekonomiya natin, nasalanta dyan, tinamaan, na-damage. Oo. Iisipin mo, sa susunod na pag-uulat ng ating ekonomiya, economic report natin, sigurado sasabihin nila, ilang porsyento ang nawala sa atin sa agrikultura. Ayan, opo. Dahil totoo dyan. yan. Ilan ang nasirang infrastructure ng dahil dyan. Hindi ba katibayan yan na napaka-importante na usigin kung sino dapat usigin dyan sa bakit nangasira lahat yung mga flood control? Ha? Opo. Hindi kasi ang talk of the town, Kong. At saka walang... Kasi nakita nyo ng investigasyon ngayon, di ba? Kayo ba, dalawa, ay meron kayong tawag doon, yung account. Anong tawag Joint doon? account. Joint account. O bakit kayo may joint account? Parehas Hindi, kayo. mamaya pag-usapan natin yan. Hindi naman mag-asawa. Mamaya pag-usapan natin yan. Hindi ba kayo- Pasakanya lang muna. Opo. Di ba? Kasi yun, Kong, Kasi medyo nga may yung ano baha yun. ang ating tinitingnan. Opo. Sinalan tayong pananim, sinalan tayong infrastruktura, pati bahay, lahat. Oo. Naliban pa sa mga nangasawi. Oo. Hindi ba natin pag-uusapan yun? Kung ang flood control, Oho. ang pinaka-function niya, ang pinaka-layunin kung bakit ka naglatag ng flood control projects para ma-mitigate mo yung kasiraan na maring idulot ng mga disastrous events na yan. Kaya ka naglatag ng mga pangontrol. Opo. Ngayon, hindi ba kinakailangan na pag-usapan? Ano ba nangyari sa pag-control na yan? Ako nga, Kong, sabi ko sa inyo, kung sa kapakinabangan ng higit na nakararami, maganda pong pag-usapan yan, Kong. At Bakit? dapat ay maresolba agad. Bakit? Yung Quadcom ba hindi nilatag sa ganang nakararami? Yung Quadcom ba ay nilatag dahil lamang sa interes ng mga konti? Ilan lang po yan. Sa tingin ko, Kong, ako personally, mukhang may ilang pinupuntirya lang po yan, Kong. Ako, bilang isang pangkaribang mamayan, nag-oobserba. Hindi, kasi para sa akin, Opo. sinabi na ng Pangulo Opo. itigil nyo na yan. Bakit nagtatanong pa kayo tungkol sa Pogo? Wala na yan. Hindi kasi... Ano, gagawa ba tayo ng batas tungkol sa Pogo? Wala na. Sinabi na nga, tapos na yan Hindi, meron pa raw natutuklasan na may connection daw yung Pogo sa droga, sa money laundering. Mamaya pag-usapan ano natin. po yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Sige. Well, Ilatag mo. Actually, pati nga ang Pangulo, gusto nga ang pag-usapan ng baha. Kanina nga sabi niya, Siguro nga. Bakit naman hindi? Kahit ako ang Pangulo yun nga po. Ang suggestion kung ako nga niya siguro, kung ang Pangulo, ang sabi niya, dapat siguro meron tayong weir. Ano yung weir? Yan doon yung mabababang uri ng dam na kumokontrol sa level ng baha. weir ang tawag. Weir, oo. May nakita daw siyang ganito at effective gaya ng ginagamit sa Germany, England at France. Ayun, wala daw tayong ganito. Parang mga mini dams ata yan. Mini dam. Oo. Nako. Ang sabi naman ng iba, may ilang opisyal na nagsalita Oo. Mahal na Pangulo, baka ho quarrying ang dahilan ng baha. Tama yan, yan nga. Ako naniniwala ako yan, isa yan. Pero binawi rin Baka pero maliit lang ho ang bahagi niya. Ganun ba? Di Sabi ako, sa Antipolo, yung bahagi Sa na yan tingin ko siguro. din, no? Pwede ba yung ganong mga sagot? Is puro speculative ba? Pag nagtanong ang Pangulo, Eksakto ang dapat. ibig niyang sabihin, sagutin niyo ako sa Nagtatanong. paraan na mapaniwala natin ang ating mamamayan na yun nga ang sagot. Ang tanong niya, bakit pati sa matataas na lugar na dati namang hindi binabaha, bakit na binabaha na ngayon? Totoo. Kailangan magpakita kayo ng ng ulat
para suportahan ninyo yung konklusyon na ganun nga nangyari, di ba? At hanggang ngayon ko nga, wala pang kapaliwanagan yung kalahating bilyong pisong pondo para sa flood control projects ng DPWH na Anong kalahating bilyon? 500 ano yun, di ba? 500 Kalahating... billion. Hindi, 500 billion higit. Hindi ganun. Marami yun. Hindi 500 million lang. Ganun ho ba? Hindi kasi yun ang nireport. Ito po, ano lang, flood control lang ito, Kong. Hindi pa po yung iba pang mga proyekto. Yun ang, parang sa Metro Manila lang ata yun, Kong. Diba? 400 million lang. Mga 500 more or less. Parang yun ang narinig kong Hindi ko figures. alam. Siguro 400 billion siguro ang kabuuan niya. Ganun ho ba kalaki ang ano Oo. dyan? Kaya tama, kasi ang sabi nga niya, doon sa pagdinig ng Senado ay parang 1 billion a day kasi for 365 days, mahigit Kaya nga. ang nasisira, ang nasasayang. Kaya nga 400 yan. Tama, mga 500 billion nga Sasabihin mo, pala. kalahating billion ka mo, hindi Oo totoo. nga pala, tama kayo, Kong. Mga 500, mahigit nga palang Oo, billion yan. doon lamang na hindi pa ipaliwanag. doon lamang sa laki ng ginastos. Oo. Hindi ba makatwira na pasadahan naman ng Quadcom yan? Parang hindi po ako... Aywan ko lang po nga kung gagawin nila. Ako, sa tingin ko, baka hindi ni Palagay ko- hapyawan siguro, baka hindi hapyawan nila yan. Palagay ko, Nelson, contractor si Jen. Tumatayo. Sinasabi lang niya yung reality. Na tayo gusto natin, pero baka yung komite, silang apat, ayaw. Diba? Yung mga miyembro ng komite. Human rights eh. Tama. Bagay. Tsaka accountability ko. Maliban na lang kung hindi kayo sasang-ayon na ang kawalan ng kakayahan ng isang Pilipino ngayon na kumain. Kawalan ng kakayahan. Hindi dahil ayaw niyang kumain, Jen. Basic human rights po yun, Kong. Hindi dahil masakit ang ngipin niya. Wala siyang makain eh. Hindi ba violation ng human rights yun? Opo, pinagkakaitan mo sa makakain eh. Totoo po yun. At palagay ko napapanahon nga rin pag-usapan kasi ngayon ay isinailalim na ng NDRRMC ang buong bansa sa La Nina Alert Status. So ito ay ulan na naman ito, baha na naman ito, Kong. Isipin mo na lang sa subdivision namin, Jen, ano? Opo. Karamihan sa bahay, mga bahay doon sa subdivision namin, kung hindi man lahat, meron sariling carport yan eh. Ibig sabihin, doon mo ilalagak ang mga sasakyan mo, doon mo May sarili ipapark. kayo parking. Opo. Totoo yun. Kapag ka umulan, Jen, tinatansya na nila kapag ka yung ulan na malakas, 30 minutes na, lahat na sasakyan dadali na doon sa gate namin eh. Labasan na. Labasan na. Yung iba pupunta na sa harap namin kasi medyo mataas yung sa amin. Yung bahagi doon, ano? Ito ba tama itong nangyayari? Oo nga. Nalalabag nga naman ang karapatang pantao nila, Kong, di ba? Yung karapatang pantao ko nalabag na kasi lahat ng nakaparada sa tabi ng ano ko. Gawing Ako itaas. meron ako sariling pinaglagyan ko ng sasakyan ko. Gawing mataas yun sa inyo eh. Masinop doon. Opo. Hindi ngayon na-obstruct yung daan. Oo. Pero dahil nga yung mga kapitbahay namin, nandun sa mababayang karamihan, iakyat nila lahat dito. Wala ka namang magawa. Sapagkat kawawa naman kapag ka nilubog nga naman ang mga sasakyan nila. Totoo po. So ako, tolerant na lang ako sapagkat wala naman, kailangan mo namang mabigyan din sila ng konsiderasyon diyan. Kaya lang, sa dako-dako roon sa akin, nalalabag yung aking karapatan na makita yung kalsada na malinis. Baka labas ng bahay. Di ba? Makalabas kayo ng bahay. Na makalabas Hindi kayo ka ng makadaan sa gate. Opo. Nakahambalang lahat yung mga... ang daming pwedeng pag-usapan tungkol na sa epekto ng baha na yan. Isip-isipin mo. Yung tanim ko dyan. Di ba? Mabuti na lang. Nakaaniyaw na naman ako ng baging na kamote. 772 bundles dyan. Opo. Medyo mabuti na lang itong tagulan na to hindi umabot doon sa taniman ko. Paano kung halimbawa doon bumagsak ang sanlaksang ulan? Di na naman ako nakabenta ng aking baging na kamote, Jen. Hindi kayo makakalabas to sa Hindi ba human right yun? Violation? Pagkatapos sasabihin mo sa akin, huwag na po nating yan. Huwag na po nating pag-usapan yan. Mukhang Diba? hindi po part ng teleserye Kong. So kapag ka-apektado sila, hindi nila pag-uusapan. Kasi alam nyo yung teleserye, meron hong ano yan eh. May pagkakasunod-sunod doon. May episode. May mga episode Season po na 1, dapat season sundin 2. yun, Kong.
Yan po yung teleserye ng buhay, Kong. Dapat harapin niya yung katotohanan. Pero seryoso dahil 66% na po, mga babayan hindi ho 50%, hindi kalahati, lagpas Oo. na. 66% ng buo ang La Nina. Nako. Konting-konti na lang dyan. Pagkatapos ng El Nino, yung tagtuyot, La Nina na po kakaharapin natin. Kaya yung bahahong naranasan natin ito mga nakarang araw, ano lang yan? Introduction. Patikim pa lang pala yan? Patikim pa lang yan. Mahirap. Dumaan yung laksa-laksang tubig na yan, di man natin na-harvest. Dumaan na lang na basta sa buhay natin. Oo. Pagkaraan lang ngayon, yung init naman ang dadaan. Samantalang kung yan ay napakinabangan sana natin, ano ba? Meron tayong water impounding. So pagdating ng La Nino, yung baha na dumating sa atin na pagkarami-rami, yan naman ang itatapat natin sa El Nino dapat. Ayan, opo. Hindi naman nangyayari yan. Hindi po. Ay, sa ngayon nga pala siguro, mamaya makakuha tayo ng update, Nelson, tsaka sa Hong Kong, tsaka sa China, ha? Yung malakas na bagyo na galing sa atin, nandun sa kanila. Ang super typhoon po ang kategorya nila, Kong, ha? At ngayon daw po ay nananalasa sa bahagi ng Hong Kong, papunta po ng mainland China. Alam nyo naman ang Hong Kong, ay mukhang daang libo po ng mga OFW, mga kababayan natin, ang nariyan po sa Hong Kong, Kong. Diyan naman, hindi naman ako masyadong nag-aalala. Matitibay naman ang building diyan. Bakit? Hindi Totoo kagaya kayo, sa atin. no? Oho. Dito, binaha ka na nga, wala ka pang makapitan. Doon naman, kahit papaano, Mga gusali naman malalaking pwede magaganda naman yung kanilang mga pasilidad dyan. Oho. Di ba? Pati highway nila. Oho. Ay, marami sa Pilipinas naman daw ko, marami namang ayuda na ibinibigay sa ating mga kababayan. Kahapon na pala, kasama ba kayo sa Davao? Nagkabot Hindi. yata ng ayuda doon sa taga Davao, di ba? Nagabot nga dyan. Ayun, 200 congressman daw po ang dumagsa sa Davao City para doon sa pagtulong sa buong Davao region, Kong. Binaha ba sa Davao? Di po, sa alam ko, Laguna, Tayabas, Quezon, doon po ang... Dapat unahin na muna itong dito sa mga binaha. Di ba? Saan ba binahan, Nelson? Sa Davao City na ata. Bumaha din sa Davao. Davao Bumaha. City. Nung isang araw. Bumaha po ata ng 1.2 billion na tulong ang ipinagkaloob sa mga taga roon sa Davao City. Yun ang magandang baha. Oho. Marami po. Yan ang wine-welcome ng mga tao. Oo. Ay mukhang ganun nga po na ito. Ipinakikita pala natin sa telebisyon. Sa pangunguna pala ng House leadership yan, Kong, ha? At yung iba nating mga kababayan ay nagpasalamat naman. Mukhang mga mambabatas din po ng Davao ang nag-imbita sa pagpunta doon ng House leaders, Kong. Ano po? Nakikita ko si Speaker. Oo. Ay, in-expect ko nga po, kayo kasama kayo, hindi pala kayo nakasama doon, Kong. Mukhang, ang sabi daw kasi, yung mahigit 20 congressman na dapat papunta ron, hindi nakaabot kasi na-delay po yung kanilang flight. flights, oo. Hindi umabot. Pinagbawalan na ata Na-cancel. silang makabiyahe dahil po sa malakas na buhos na ulan kahapon. Ayun, ay, Kong Dong, nakita ko pa, oh. Kita niyo naman. Ang ganda ng ngiti ni Kong Dong, eh. Oh. Yan ang Senador Bong Revilla pala, nandun din, oh. Yan. Anyway, itugtong na natin, Kong. Doon sa binabanggit natin kayo, sabi niyo ay bahagya nating pag-usapan. Bakit nga ba kung saan-saan na napunta ang mga pagtatanong ngayon sa Quadcom? Ayaw mo pag-usapan muna natin tungkol dun sa pinsala na ginawa ni Odette na kung saan ay nagkaroon tayo ng resolusyon dyan sapagkat lumapit yung mga naapektuhan ng bagyong Odette. Ito yung super typhoon. Opo. Ito ba yung kinalaman sa mga insurance? Opo. Oo, na medyo sinagasa yung parte ng Mindanao at saka yung Visayas dyan. Ano? Last Friday ko, ngayon napahapiyawan na natin yan. Medyo nabitin tayo ng oras. At meron ho pala doon mga grupo ng mga insurance company na inimbitahan nyo po sa Kamara de Representante. Nangyari, meron nga sumulat sa amin Opo. na nakiusap na tulungan sila sapagkat sang-ayon naman talaga sa batas dyan yung insurance company at saka yung insured dapat nagkakaintindihan sila. Kaya nga nagpa-insure kasi dyan eh. Yung risk mo pagdating ng araw na tinamaan ka ng kamalasan, halimbawa, yung yung bagyo, meron kang makukuha na
bahagi mula sa Isisiguro sa insure na insurance. Opo. pagkakasiguro ng iyong mga pasilidad, nagkaroon dito ng pagtatalo tungkol dun sa claim nung apektado nung insured, ano? Opo. Yung isa, ang claim niya ay 1.2 billion pesos. Ba, malaki. Opo. Dahil sa mahigit na 4 na po yung mga pasilidad na nawasak ng Odette. Ano ito? Super typo nito. Opo, opo, opo. Yung offer naman ng insurance, 334 million. Ba, wala pa sa kalahati. Sa Makatwid, parang ikatlong bahagi lamang One-third lang yung kanyang... nung actual claim. Opo, oo. Ngayon, yung inaral ko, teka muna kung gano'n, nag-file ako ng hindi lang naman iisa eh. 5 yung mga sumulat kasi na nagmamakaawa na sana po ay tulungan nyo naman kami na maibsan yung problema dahil hindi po kami nagkakaintindihan dito sa kalagayan namin. Ang claim po namin, masyadong malayo naman po yung kanilang offer. Pero di ba usually kung, aywan ko lang ito hindi naman ako gaano maalam sa insurance. Di ba usually, so kapag ka nag-insurance ka, alam mo na kung magkano yung makiklaim mo, depende doon sa halaga ng ipinasok mong insurance kong, di ba? Bakit nagkaroon pa po ng negotiation kung magkano yung makiklaim niya at yung offer nung, ba't may counter offer tsaka counter offer? Nagkakaroon kasi ng problema dahil merong kakasangkapanin na adjuster yung insurance company. Ngayon, yung adjuster naman, siya ngayon ang tataya doon sa parang i-evaluate niya, parang i-assess niya kung yung claim ay talagang karapat-dapat. Yung adjuster, hindi po yung insurance investigator. Yun ba yung tawag? Parang isa siyang partido Opo. na kinakasangkapan ng insurance company para siya yung tumaya. Adjuster pala tawag Adjuster ang tawag doon. Okay. Pero yung adjuster na yon pupunta ron sapagkat siya yung ninombrahan nung broker. Meron pong broker eh. Iba pa yung broker? Iba pa yung broker. Okay. Yung broker, siya yung pipili nung adjuster na pupunta doon sa claimant. Okay. Ako rin hindi ko masyadong alam yun eh. Pag inaral mo, doon mo lang maintindihan. Kaya ako naman, pagka yung mga ganyan na hindi ko pa kabisado, inaaral ko muna. Inaaral mo muna At pag po. nakita ko na may punto, tsaka natin ihiringan. Okay. Opo. Ngayon, sa lahat ng mga, meron pa yung Plantation Bay, yung isang 5-star na sa Cebu na hotel. Isa sa mga Nag-claim din po ng insurance. Opo. Ngayon, bali 3 hanggang 4 na insurance companies yung involved. So, napatunayan namin, teka muna, paano? Parang hindi tama yung adjuster na manggagaling doon sa broker kasi yung broker tsaka yung adjuster ang nagpapasweldo yung insurance company. Paano ka magiging independent? Doon na uwi ang punta. Hanggang sa nangako na lang yung insurance company, sige po, re-reviewin ho namin uli. At sabi nung adjuster, nung una, yung presidente ng mga adjusters, nakikipagdebate pa eh. Your Honor, kanya. Ewan ko po kung maniniwala kayo, pero kami po professional po kami. Sabi ko, hindi kita didibatihan dyan. Yan ang palagay mo sa sarili mo. Wala akong magagawa dyan. Tama naman Alangan naman ka kung... yun ang professional pawalang bisa ko pa yung sinasabi mo. Kaya lang, base sa mga factors na nakalap namin, kahit na sabihin mong professional ka, kahit sabihin mong independent ka, hindi po pwedeng mangyari. Kasi ang nagpapasweldo sa'yo, Yung insurance company. Ayun. di ba, meron tayong kasabihan, hindi mo kakagatin ang kamay na nagpapakain sa'yo. Siyempre, tama naman po yun. Maliban na lang kung aso ka. O kaya ahas ka. Di ba? Tutuklawin mo yan. Inaano ko na, tutuklawin ka pa. Pero habang ikaw ay nakikinabang dun sa kumpanyang pinagsisilbihan mo, natural, yung palagi mong iniisip, yung kanyang interes. Siyempre po naman. Lumitaw yun. Ayun. So, nagpasalamat ngayon yung palagay ko, isang pasadahan na lang, baka sakaling yung layo ng agwat noong 2 panig. Halimbawa, di 334, 1.2 billion. Sasabihin ko siguro, taas mo siguro sa 1.35. Baka sakali, yan. 1.35. Di ba? Maganda. Sana ibinigay na niya ng buo. Paano kasi, kawawa naman sa
pagka panahon ng pangangailangan niya, kaya nga siya nagpa-insure dahil doon eh. Kaya nga tawag siguro eh. Kung Isipin mo, yung inilaban niya, yung risk na yun eh. Yun nga. Kasi alam niya na talagang maaaring nga bagyuhin siya, yun. Opo. Para palang walang nangyari sa ginawa niyang pakikipag-usap sa'yo. Hindi mo rin pala siya natulungan. Ayun. Isipin mong, ito yung nawala sa akin. Opo. Mag-u-offer ka eh. Ikatlong bahagi lang na nawala sa akin. Samantalang ni-ensure mo yan, tiningnan mo lahat na maganda lahat ang pasilidad ko. Kaya nga nagbayad ako ng premium katumbas ng pagkita mo doon sa aking pasilidad eh. Di ba? Tsaka kaya mo nga inalok siya na magsiguro. Sa akin ka naman bumili ng insurance ka, insurance claim. Para, kasi kaya ko naman in case na magkaroon ng aberya, may kakayahan ako bayaran yung kiniklaim mo. Oo. Di ba? Halimbawa, binaha, di ba? Yan, oo. Sa iyong kasi, bagyo talaga, tsaka baha. Ano ko nang pinag-uusapan natin kanina? Ayun. Oo. Pero may kakayahan naman ba yung insurance ka? Baka ho naman... Meron, number 1 eh. Ay, kaya naman pala magbayad eh. Makakakunat naman ang insurance. Ang pinupunto ko dito, Kong, bakit na hindi yan Tinawagan nakikialam? nga ako ni Kamulong, hindi ka kasali rito ka. Huwag ka sumama. Baka matanong ka pa doon. Hindi ka kasali rito. O, yun na nga. Thank you, kanya. Hindi, ang ipinagtataka ko, Kong, bakit ang ating police sa insurance, yung Insurance Commission, parang tahimik sa isong ito? No, yun, nabanggit din yun. Ganun ho ba? Di ba Oo. dapat silang gumagawa ng Dapat action panig dito? sila nung mga nagpapa-insure eh. Oh, dito ka ako sa provision ninyo. Meron kayong tungkulin dito. Di ba? Kaya nga commission kayo eh. Oo nga po. Dito ang sinasabi, pagka pumunta sa'yo, Oo. yung insurance, yung nagke-claim, Opo, oo. gagawa ka ng paraan. Ito pala ang gagawin mo. Para 1, makasingil. 2, 3, 4. Oo. At least sa panig mo, meron ka palang gagawin. Mag-i-initialize ka ng steps. Opo. Para sa ganon, yung dalawa ay maaaring magkasundo. Alam mo yung ginawa mo, base sa record? Opo. Sumulat sa'yo. Ito, sulat to. Ang ginawa mo, please refer to. Nirepair lang pala Binigay niya niya. lang. Hindi ganun ang sinasabi nito. Ayun. Oo. Gusto mo ka ako, dagdagan natin ang pagpapataw ng parusa sa inyo? Oo. Baka sinusweldohan din po ng insurance company. I-amend natin ito. Kaya natin pinag-aaralan. Baka mamaya ma-amend natin to. Lagyan na natin ng kulong. Gusto mo? Oo nga, pwede. Oo, meron ng Ganito kriminal kaya natin hinihiringan po ito para sa ikatatama ng lahat ng pangyayari. At nakapag-aaral po tayo sa nangyayari sa mga experience natin. Para Kaya pwede ma-update. natin baguhin ito. Tama. Ngunit kayo, nanatili kayong parang passive lang kayo eh. Oo nga. Wala Hindi ho niya talaga. sinabi na, Totoo. hindi niya sinabing, repair this to the insurance company. Ayun, oh. Kaya nga siya pumunta sa hindi nga sila magkasundo eh. Ha? Pagkatapos din mo, ikaw, Maria Joseph naman ka ako. Kasi di ba parang siya nga pinaka-arbiter? Bakit kasi meron pa nga, baka naman po yung adjuster at saka yung broker at saka yung insurance commission, pinasusweldo ng insurance company, hindi kaya? Pwede. Pwede. Di ba? Hindi, tayo naman ay nagbibiro lang sa panig na yun. Ayaw nating bigyan ng pagdududa yung panig na yun. Pero yung sinasabi ko nga, Oo. mabuti pa ka ako sa arbitration. Nabanggit ko yun eh. Ayun, oo. Alam mo sa arbitration, Sa NLRC, oo. yung dalawang panig, nag-arbitrate yan. Pinaghaharap sila, oh. Hindi lang pinaghaharap, pinamimili sila. Kasi opo. pipili ng tatlo yung isa, pipili ng tatlo, hanggang sa magkasundo sila kung sino Oo. ang kanilang pipiliin na pareho nilang gusto. Ayun. Doon may laban sila kasi kilala nila parehas Oho. yung arbitration, yung arbitrator, yung Opo. arbiter. Samantalang dito, yung broker, kung ano yung binigay, walang kinalaman yung insured eh. Ayun na nga po, eh. Ba't nagaganon, no? Tinanong ko, sabi ko doon sa insured, Mr. X, Opo. nung ibigay ng broker sa'yo, si Adjuster B, sinangguni ka ba? Hindi po, hindi ko nga kilala yan eh. Nakita mo na. Yung pala. Pero ikaw, Adjuster, kanino ka sumusweldo? Sa insurance company. Yan ang sinasabi ko. Oho. Kahit kailan, sabi ko, with all due respect, Totoo. Mr. So-and-so, President of the Adjusters of the Philippines, hindi ka magiging objective. Hindi ka magiging parehas. Opo. Di ba? Tama Dapat, ang pinanggagalingan ng sweldo mo, ibang ahensya. Oo. Para tingnan mo ng parehas Oo. yung problema. Para sa gano'n, 1.42, mali ka dyan. Oo. Hindi Ito naman yan. parehas yan, oo. 1.42, dagdagan mo pa ng 10%. Oho. Ayan. Ayun.
Aba, so yung mga kumpanya ngayon, umuwi na kangiti, Kong. Yung mga nagkiklaim, paano na buhay na loob. nakapaanag ng pag-asa. Ayun. Sapagkat nangako mismo yung insurance na, Oho. Your Honor, re-reviewin po namin panibago ito. Ayan. May baka naman nagre-review na para mag-alam kung ano ang panibagong palusot, Kong. Hindi kaya. Hindi. Saan gusto ka ayaw talaga magbayad. Hindi, sinabi ko kasi, reviewin mo ng totohanan. Tama. Oo. Naintindihan mo? Opo, kanya naman eh. Ang problema niyan, Kong, yung dun sa kaso na yan, di ba? Kaya lang, madalas, ito ma-limit, kaya ayaw magpa-insure ng mga Pilipino, di ba? Totoo. Hindi ho talaga, hindi... Merong magaganda, pero marami ang... Kasi alam mo, sa totoo lang, kaya naman nilang bayaran yun. nga Eh. po. Kasi itong insurance company dito sa atin, meron siyang reinsurance. Opo, meron may siyang mother foreign company. partner. Yes. Kaya nung tanongin ko, dun sa offer mo na 334 million, ilang bahagi yung sa reinsurance? Hindi niya masabi. Baka kumita Baka pa siya. mamaya bayad na nga yun. Yun ang tama. Baka galing lang sa reinsurance yun. Siya wala siyang babayaran. Yun nga. Hindi niya masabi. Kaya kako, Mr. Insurance. Naku po. Nasaan ba ako si chairman? Wala si Insurance chairman. Commission, opo. Sa susunod, paratingin mo si chairman na, opo. Dapat yung ginagawa nyo, yan ang trabaho ng insurance, Insurance Commission. commissioner, di ba? Tama. Ano ngayon ang Vox Populi natin? Kailangan bang palitan yung chairman mo? Hindi. Hindi, wag. Buwagin na yan. Mabait naman ata. Kaibigan naman ata ni Carandis Colango yung pumalit sa kanya. Ano? Ewan ko. Ayun, ganun ho ba? Tsaka kasi, di ba naalala ko, balikan natin yung panahon, yan ko, udet yan. Pero naalala ko yung epekto ng Yolanda, di ba naging problema rin yan eh. Nung panahon ng Yolanda, ang dami din pong insurance claim. Ewan ko kung yun na-resolve nga hanggang ngayon eh. Baka hanggang ngayon, mayroon pa rin usapin yan, mga claims. Hindi, malayo na kasing Yolanda. Ito kasing audit, 2021 lang Opo, yan. bago-bago po ito. 3 years ago. Yung 11 years ago na yata. Yung Yolanda. 2013 pa yun. Kasi doon sa Yolanda, ang dami hong naging isdo, yung tawag doon, yung claim na yung nature, ang cause of nature, Kong, hindi Act pala of kasama nature. doon sa yung act of Nature. Nature na act of lang. nature, yun. Na hindi po kasama pala doon sa napirmahan, technically, hindi pala kasama. nakiklaim yun, Kong. Yung ano? Yung mga claim Mga sa kalamidad. sasakyan, di ba? Depende sa Oo. depende sa kontrata. Ayun. Oo, kasi ang liliit ka po ng kontrata, halos hindi mabasa, Kong Fine eh. print ang tawag, di ba? Kaya yung pumirma, halimbawa ako, nagpa-isud, hindi pala nakalagay doon sa may act of nature na kapag ka-epekto nun, ay pwede ako makapag-claim. Hindi, baka nakalagay doon, hindi naman pinag-usapan niya. Super naman yan eh. Oho. Ang nakalagay lang dyan, yung mga moderate na ano, pero yan kasi super. Opo. Na kahit naiharang mo dyan kanya bulldozer, lilipad ang bulldozer. Lilipad ang bulldozer, opo. So hindi namin kaya yan. Baka sa ganun. Pero kamo, yung sasabihin niyang hindi ka, hindi. Nasa kontrata Nasa yun. kontrata. Ayun. Pero hindi pa rin siya makakapagtago sa likod ng mga maliliit na sulat. Aha. Kasi sa batas, contract of adhesion yun eh. Meron pala Ano ganun. ibig sabihin nun? Yung contract of adhesion, palaging magiging liberal dun sa insured. Kasi ang assumption, hindi niya binasa yan. totoo Sapagkat naman po. sa liit niyan, Oo, totoo. maglululuha ang mata niyan, hindi niya mababasa So, yan. pabor yun sa mga It will nagpa-insured. always be interpreted liberally in favor of the insured. Ang problema pala dapat. Yun ang yung contract of adhesion. ang insured kasi kung walang abogado, yung insurance company, ang daming binabayaran. Kaya, isa pa yun. Yun ang isa sa factor. Kaya kapag ka nagkalaban yung dalawang yan, ang korte, dahil nga doon sa principle na yon na contract of adhesion, Ba? liberally construed in favor of the insured. Dapat pala noon ko pa kayo natanong, ang daming claim na ganyan. Hindi na. Oo. So kayo na po ang insurance commission. Ay, baka si Jen, okay sa kanya yun eh. Hindi ko ngayon ko lang naalaman na gano'n. Kasi di ba, parang binaliwala, pinuha sa ilis eh. Sa galit ho ba nung kanila mga claims sa walang napakinabang. Ay, nako. Anyway, sana po sa ibang mga araw mapag-usapan. At sana magkaroon kong ng pangil ang Insurance Commission. Kasi parang talagang parang baliwala eh. Di ba? May ngipin siya pero walang pangil. Ginagid po yun. Ginagid yun. Hindi kasi nakita ko parang wisdom tooth lang eh. Yun na nga po. Ang karamihan doon, yung gilagid. Oho.
Oh, alam ko sa Gilagid, ang nakakagamit lang yan, yung kalabaw eh. Oh, yun nga po. Saka si Lola, yan, magaling. Ay, nako. Oh, dapat bang siguro kung isangkutan natin, ito bang epekto ng malawakang mga pagbaha na ito, dapat nang imbestigahan ng Quadcom? Palagay nyo? Oh, yan ang binubulong kanina sa akin ni Itanong mo Nelson. na. Bakit ba akong tatanungin mo? Basta wala akong kinalaman dyan sa kung ano na yan. Di ba? Bakit tawagan ako ni Kong Akop dyan? Ano yung tanong mo? Tama lang naman na sabihin sa akin ni Nelson yun. Kaya sabi ko, kayong bahala dyan. Oh, yan.